Sa inyo pong lahat mga kaibigan, nais ko po kayong batiin ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo at salamat po sa ating Diyos dahil gabi na naman. Sumapit na naman po yung oras na makakapagpahinga po yung ating mga katawang lupa. Pero bago man po tayo magpahinga ngayong gabi, ay nais ko po kayong anyayahan muli na magpapatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos sa kanyang gabay at patnubay na tayo po hanggang ngayon ay patuloy pa rin na nakakapagbasa ng kanyang salita. At salamat din sa banal na Espiritu Santo na siyang gumagabay sa atin upang maunawaan po natin ang salita ng Diyos na ating binabasa. Kaya purihin po ang Panginoon sa gabing ito mga kaibigan. Muli ko po kayong inaanyayahan na buksan na naman po natin ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng Isaias. Ngayon po ay nasa page 670 na po tayo ng Biblia. At purihin po ang Panginoon dahil siya po ang nagbigay sa atin ng pag-asa at compassion, kagalakan na tayo po ay nananabik sa bawat araw na tayo po ay nagbabasa ng salita ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Isaias chapter 23. Ang title po nito, ang hula tungkol sa Tiro at Sidon. Hula tungkol sa Tiro, manangis kayo mga ngalakal sa Tarses, malumbay kayo pagkat ang inyong daungay wasak na. Wala na kayong mga tahanang mapagkakanlungan. Ito'y inihayag na sa inyo mula sa Chipre. Manangis kayo, kayong mga nangangalakal ng Sidon na may mga sugong nagtatawid dagat upang mamili ng kalakal at pagkain sa Ehipto. Mga trigo na inani sa kapatagan ng Nilo, mahiya ka lungsod ng Sidon. Isinusuka ka na ng mga karagatan sapagkat ganito ang pahayag ng dagat. Wala akong iniluwal na mga anak, ang sinapit ng Tiro'y labis na daramdamin ng Ehipto kapag umabot sa kanya ang balitang ito. Kaya manangis kayo, mga taga Tarsis, kayong nananahan sa mga dalampasigan. Ito ba ang lungsod na tanyag at balita sa pangangalakal mula pa ng una at nakaabot sa ibayong dagat para magtayo ng mga bayan? Sinong nagbalangkas nito laban sa Tiro? Ang lungsod na gumagawa ng mga kaharian na ang mga mangangalakal ay kinikilala at pinararangalan sa lahat ng bansa. Si Yahweh ang nagbalangkas nito upang ibagsak ang kanilang kapalaluan at hiyain ang mga taong kanilang dinadakila. Kayo, mga naninirahan sa Tarsis, sakahin na ninyo ang inyong lupain pagkat wala nang gagambala sa inyo. Ang kamay ni Yahweh ay abot sa ibayong dagat upang ibagsak ang mga kaharian. Ipinawawasak na niya ang mga kuta sa Kanaan. Ang wika ni Yahweh, lungsod ng Sidon, tapos na ang iyong maliligayang araw. Kahit na lumakas ka sa Chipre, nanganganib ka pa rin. Masdan ninyo ang bansang ito, ang dating daungan ng mga barko. Kinubkob siya ng mga Kaldeyo, pinaligiran siya ng mga turit, mga kuta, at winasak ang kanyang mga palasyo. Manangis kayo mga ngalakal sa Tarsis sapagkat wasak na ang inyong daungan. 70 taon na malilimot ang Tiro, sintagal ng buhay ng isang hari. Ngunit pagkatapos ng panahong iyon, siya'y muling babangon at matutulad sa babaeng patutot na binabanggit sa awit na ito. Tugtugin mo ang alpa, babaeng patutot. Libutin mo ang lungsod. Umawit ka ng mga awiting malamyos upang ikaw ay di na malimot. Matapos ang 70 taon, muling lilingapin ni Yahweh ang lungsod ng Tiro. Manunumbalik ito sa dating pamumuhay at muling makikitungo sa lahat ng kaharian sa daigdig. Ang kanilang tutubuin sa hanapbuhay ay hindi na nila iimpukin, sa halip ito'y ihahandog nila kay Yahweh upang ibili
ng pagkait kasuutan ng mga taong sumasamba sa Kanya. Chapter 24, hahatulan ni Yahweh ang sanlibutan. Pakinggan niyo pong mabuti ito mga kaibigan ha. Masdan ninyo ang daigdig ay wawasakin ni Yahweh. Sasalantain niya ang mga lupain at pangangalatin ang mga tao. Iisa ang sasapitin ng lahat, mamamayan at saserdote, Panginoon at alipin, katulong at Panginoon, nagtitinda't namimili. Nangungutang at nagpapautang, mawawasak ang daigdig at wala nang pakikinabangin dito. Mangyayari ito sapagkat sinabi ni Yahweh, malulungkot at tatangis ang daigdig, manlulumo ang daigdig, gayon din ang kalangitan. Ang daigdig na ito ay magiging karumal-dumal dahil sa mga taong may maruming pamumuhay, mga taong lumalabag sa tuntunin ng kautusan at ayaw tumalima sa walang hanggang tipan. Kaya't ang sumpay daranasin ng daigdig at magdurusa ang mga nilikha dahil sa kanilang kasamaan, at ilan lamang ang matitira, mauubos ang alak, malalanta ang ubasan. Ang mga nagsasayay daranas ng kalungkutan, ang masayang tugtog ng pandiritay di na maririnig, mapaparam ang masayang tinig ng lera. Mawawala na rin ang pag-iinuman na may kasaliw pang awitan, pati na ang alak ay magiging mapait, mawawasak ang magulong lungsod, ipipinid ang mga tahanan, walang makapapasok. Sisigaw sa lansangan ang mga naghahanap ng alak, mahihinto ang lahat ng kasayahan, lungkot ang madarama sa buong lupain. Guho na ang buong lungsod, wasak na pati ang pintuang bayan. Ganyan ang sasapitin ng lahat ng bansa. Parang puno ng olibo matapos lagasin ang bunga, tulad ng ubasan matapos ang pitasan. Ang matitiray aawit sa tuwa, mula sa kanluran ay dadakilain nila si Yahweh. Dadakilain din siya sa silanganan, pupurihin sa baybay dagat ang kanyang pangalan. Ang pangalan ng Diyos ng Israel, may awit na papuring maririnig maging sa pinakamalayong dako ng daigdig, bilang papuri sa Israel, ang bansang matuwid. Ngunit ang sigaw ko, kawawa ako, tila ako nauupos na kandila, wala na akong pag-asa. Palubha ng palubha ang kanilang pagtataksil, mga bansa sa daigdig. Matinding takot, malalim na hukay, bitag na panghuli ang sa inyo'y naghihintay. Sino mang tumakas dahilan sa takot, sa balong malalim doon mahuhulog. Pag-ahon sa balon ay kinahulugan, bitag na panghuli ang kasasadlakan, pagkat mabubuksan, drungawan ng langit at mauuga ang patibayan ng daigdig. Ang daigdig ay tuluyang mawawasak, sa lakas ng uga ito'y mabibiyak, tulad ng lasinggo na pasuray-suray at kubong maliit na hahapay-hapay sa bigat ng salang kanyang tinataglay. Tiyak na babagsak ang sandaigdigan at di na babangon magpakailanman. Sa araw na iyo'y parurusahan ni Yahweh ang hukbo ng kasamaan sa himpapawid, pati mga hari dito sa daigdig, sama-sama silang ihuhulog sa kalalimang walang hanggan, at parurusahan pagkaraan ng maraming araw. Lalamlam ang liwanag ng araw at buwan, at mag-ahari si Yahweh ang makapangyarihan sa bundok ng Sion. Sa harapan ng matatandang hinirang, mahayag ang kanyang kaluwalhatian. Chapter 25. Awit ng papuri kay Yahweh. O Yahweh, ikaw ang aking Diyos. Pupurihin ko at dadakilain ang iyong ngalan, sapagkat buong katapatan mong isinagawa ang mga balangkas mo mula pa noong una, sapagkat ang lungsod ay iyong iginuho, binasak mo ang mga kuta, ibinagsak mo ang mga palasyo ng mga dayuhan, at hindi na muling maitatayo. Kaya't dadakilain ka ng malalakas, ang malulupit na bansay matatakot sa iyo. Ikaw ang pag-asa ng mahihirap, kublihan ng mga nasa kagipitan, silungan ng mga nasa gitna ng init at ulan. Sa harap mo'y mabibigo ang marahas, parang hanging bumabayo sa matibay na muog, parang init na tumama sa lugar na tuyo. Napatahimik mo ang mga kaaway, hindi na marinig ang awit ng marahas. Animo ay init na natakpan ng ulap sa bundok ng Sion.
Aanyayahan ni Yahweh ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan, papahirin ni Yahweh ang luha ng lahat, aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan kung magkagayon. Sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito, ngunit ang Moab ay parang dayaming itatapon sa tambakan. Magsisikap itong maligtas tulad ng taong nalulunod, ngunit dahil sa kanyang pagmamataas, siya ay lulubog sa bawat kampay ng kanyang mga kamay. Ang matataas niyang muog ay iguguho ni Yahweh, madudurog ito at magiging alabok. Awit ng pagtitiwala kay Yahweh, chapter 26. Sa araw na iyo'y ganito ang awitin sa Juda, matatag ang aking lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang muog, hayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi kay Yahweh pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo lungsod mang matatag ay ibinabagsak, pati muog ay winawasak hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tungtungan ng mga mahirap. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Yahweh, sinusunod ka namin at inaasahan, ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Kahit mahabag ka sa taong masama, hindi rin siya matututong mamuhay ng tapat. Kahit pa siya na sa bansang matuwid, ang kadakilaan ni Yahweh ay di rin alintana. Nagbabala ka ng pagpaparusa o Yahweh, ngunit hindi rin nila ito pinansin. Kaya't igawad mo na sa kanila ang nakahanda mong parusa para makita nila kung gaano mo kamahal ang iyong bayan. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala, Yahweh. May ibang naghari sa amin, ngunit ikaw lamang ang kinikilala naming Panginoon. Mga patay na sila at di na magbabalik. Pinapagdusa mo at winasak sila upang malimot na't hindi maalaala. Pinaunlad mo ang iyong bansa, O Yahweh, sa iyong ikararangal at pinalawak mo ang kanyang hangganan. Hinanap ka nila sa gitna ng hirap, ng parusahan mo'y ikaw ang tinawag. Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaeng manganganak, napapasigaw sa tindi ng hirap. Nagdanas kami ng matinding hirap, ngunit walang naidulot na kabutihan. Walang tagumpay na naidulot sa bayan. Wala kaming nagawang anuman, ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay. Ang bangkay ay gigising at aawit sa gala, kung paanong ang hamog ay nagpapasariwa sa lupa. Gayon ang Espiritu ng Diyos nagbibigay buhay sa mga patay. Pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang, at ang mga pinto ay inyong ipinid hanggang sa lumipas ang galit ni Yahweh, pagkat darating na siya mula sa kalangitan upang parusahan ang mga tao sa daigdig dahil sa kanilang pagsalansang. Sa sandaling iyon, mahayag ang mga lihim na pagpatay at malalaman pati kanilang libingan. Chapter 27. Ililigtas ang Israel. Sa araw na iyo'y gagamitin ni Yahweh ang kanyang mabigat at matalim na tabak laban kay Leviathan. Papatayin niya ang dambuhalang ito ng karagatan. Sasabihin ni Yahweh sa kanyang mainam na ubasan, akong si Yahweh ang nag-aalaga ng ubasang ito, aking pinagyayaman at laging dinidilig. Binabantayan ko ito araw-gabi para walang manira. Hindi na ako nagagalit sa ubasan, ngunit sa sandaling may makita akong siit at tinik, ay titipunin ko at susunugin. Ngunit kung ibig lang sila'y aking kalingain, ay makipagkasundo sila sa akin. Darating ang araw,
na mag-uugat ang lahi ni Jacob, magsusupling ang Israel at mamumulaklak, magbubunga ng marami at mapupuno ang buong daigdig. Pinarusahan ba ng Diyos ang Israel gaya ng ginawa sa mga kaaway nito? Pinuksa ba niya ang mga Israelita tulad ng ginawa sa pumatay sa kanila? Itinapon ni Yahweh ang kanyang bayan bilang parusa. Tinangay sila ng malakas na hangin buhat sa silangan. Patatawarin lang sila kung wawasakin nila ang mga dambana. At itatapon ang larawan ng Diyos-Diyusan ni Asyera at dudurugin ang dambanang sunugan ng kamanyang. Wasak na ang nakukutaang lungsod para itong ilang na walang nakatira. Ginawa na lang itong pastulan ng mga baka, nabali at natuyo ang mga sanga ng punong kahoy, pupulutin naman ng mga babae at gagawing panggatong. Dahil sa hindi nila pag-unawa, kaunti man ay hindi sila kahabaga ng lumikha sa kanila sa araw na iyon, gaya ng pagtipon sa inaning trigo, ay isa-isang titipunin ni Yahweh ang mga Israelita mula sa ilog Euphrates hanggang sa hanggahan ng Ehipto. Pagtunog ng pakakak, ang mga Israelitang nangalat sa Assyria at Ehipto ay babalik sa Jerusalem upang sambahin si Yahweh sa banal na bundok. Chapter 28. Babala sa Ephraim. Kawawa ang Israel, ang karangalan niya ay nawawala, parang kumukupas na kagandahan ng bulaklak sa ulo ng mga pinunong Israelita. May pabango nga sila sa ulo, ngunit nakabulagtang lasing narito, may inihanda na si Yahweh na taong malakas at makapangyarihan. Sinlakas ito ng isang mapaminsalang bagyo at lulubog sa baha ang buong lupain. Ang ipinagmamalaking karangalan ng mga pinunong Israelita ay yuyurakan. Ang pagkawala ng kanyang karangalan ay mabilis tulad ng pagkaubos ng mga unang bunga ng igos. Kinukuha agad at kinakain ng bawat makakita sa araw na iyon ang makapangyarihang si Yahweh, ang magiging putong at marilag na hiyas ng mga nalabing hinirang. Siya ang papatnubay sa hukom para maging makatarungan sa paghatol at magbibigay ng tapang at lakas sa mga tagapagtanggol ng bayan laban sa mga kaaway. Babala at pangako sa Jerusalem. Ang mga saserdote at mga propeta ay sumusuray na sa kalasingan, kaya mali ang nakikita nilang pangitain at di tama ang mga hatol. Ang lahat ng misa ay puno ng kanilang suka, maruming-marumi ang buong paligid. Ganito ang sinasabi nila laban sa akin. Ano kaya ang palagay ng taong ito sa atin? Sino ba ang ibig niyang pangaralan at paliwanagan? Mga batang munti, ang turo niya ay angkop lamang sa mga batang paslit. Tignan mo ang kanyang pamamaraan, isa-isang letra, isa-isang linya at isa-isang aralin. Kaya naman nagsalita si Yahweh sa bayang ito. Sa pamagitan ng mga banyagang iba ang wika, ganito ang kanilang sasabihin. Narito ang tunay na kapahingahan para sa mga napapagal, ngunit hindi nila ito pinakinggan. Kaya ang pagtuturo ni Yahweh ay isa-isang letra, isa-isang linya at isa-isang aralin. Ano pat sa kanilang paglalakad, sila ay mabubuwal. Mahuhulog sa bitag, masasakta at mabibihag. Kaya dinggin ninyo si Yahweh, kayong walang pitagan, kayong namamahala sa lungsod ng Jerusalem. Pagkat sinabi niyo, nakipagtipa na kami sa kamatayan at nakipagkasundo na sa Sheol. Kaya hindi na kami maaano, dumating man ang mahalagim na sakuna, ginawa na namin kuta ang kasinungalingan at tanggulan ang pandaraya. Ito ngayon ang sinasabi ni Yahweh, maglalagay ako ng batong saligan sa Sion, subok, matatag at mahalaga. Ang magtiwala rito'y hindi mapapahiya. Gagawin kong sukatan ang katarungan at pamantayan ang katapatan. Ipatatangay sa bagyo at baha ang lahat ng kasinungalingan. Ang tipan mo sa kamatay ay mawawala ng bisa. Ang kasunduan ninyo ng Sheol ay masisira. At matutulad ka sa lupaing binaha. Araw-araw sa umaga't gabi ang bahang ito'y daraan at kayo'y tatangayin, dahil dito ay paghaharian kayo ng sindak at takot, sapagkat mangyayari sa iyo
ang sinasaad ng kasabihan, maikli ang kamang himlayan at makitid ang kumot para sa katawan. Ngunit tulad ng ginawa sa bundok ng Pirasim, tatayo si Yahweh at ipadarama ang kanyang galit tulad din ng ginawa niya sa lambak ng Gibeon. Gagawin niya ang kanyang ibigin kahit hindi siya maunawaan. Ang kanyang gagawin ay siya lang ang nakaaalam, kaya huwag ka nang magyabang, baka ang gapos mo ay lalong higpitan. Pagkat narinig ko na ang utos na makapangyarihang si Yahweh, nawasakin ang buong lupain. Itong aking tinig ay iyong dinggin, ang sinasabi ko iyong unawain, ang nagsasaka ba'y panay na lamang pag-aararo at pagsusuyod ang gagawin sa kanyang bukirin? Hindi ba kung maihanda na ang lupa'y sinasabugan niya ito ng anis at linga? Di ba tinatamnan niya rito ng trigo at sibada at sa mga gilid naman ay ispilta? Iyan ang tumpak na gawaing itinuro ng Diyos sa tao. Ang anis at linga ay di ginagamitan ng gulong o mabigat na panggiik. Banayad lamang itong tinatagtag o pinapalo. Dinudurog ba ang butil sa ginagawang tinapay? Hindi ito ginigiik ng walang tigil, ni pinararaanan man sa hilang kariton upang durugin. Ang salitang ito'y mula kay Yahweh, ang makapangyarihan, kagilag-gilalas ang mga panukala at kahanga-hanga ang kaalaman. Chapter 29. Ang mga kaaway ng Jerusalem. Kawawa ang Jerusalem, ang lungsod na tinirahan ni David. Matapos ipagdiwang ang kanyang mga kapistahan, wawasakin ko ang lungsod na ito na tinatawag na dambana ng Diyos. Dahil dito'y maririnig ang panaghoy at pagtangis. Ang buong lungsod ay magiging tila dambanang tigmak ng dugo. Kukubkubin kita at magtatayo ako ng mga kuta sa paligid mo. Sa sasapitin mong ito, ikaw ay daraing maririnig ang iyong tinig na nakapangingilabot parang tinig ng multo. Jerusalem, ang lulusob sa iyo ay lilipad na parang abo, parang ipang tatangayin ng hangin ang nakapangingilabot nilang hukbo. Si Yahweh ay biglang magpadala ng dumadagundong na kulog, lindol, buhawi at nagngangalit na apoy para iligtas ka. Ang mga bansang bumabaka sa Jerusalem at nagtago ng mga kutang pangubkob ay maglalahong parang panaginip, parang isang taong nanaginip na kumakain at nagising na gutom pa rin. Taong nananaginip na umiinom ngunit uhaw nang siya ay magising. Gayon ang sasapitin ng lahat ng bansang lumalaban sa Jerusalem. Bulag at mapagmalaki ang Israel. Magwalang bahala kayo at magmukhang tanga. Bulagin ang sarilit ng di makakita. Kahit di umiinom kayo'y magkunwang lasing, sapagkat pinadalhan kayo ni Yahweh ng espiritu ng matinding antok at tinakpan ni Yahweh ang kanilang mga mata nitong mga propeta na siyang tagatingin. Ang lahat ng pangitaang ito ay parang aklat na nakasara. Kung ipabasa mo ito sa taong nakauunawa, ang sasabihin niya, ayoko, hindi ko mababasa pagkat nakasara. Kung ipababasa mo naman ito sa di marunong bumasa, ito ang isagot sa iyo, hindi ako nakababasa. Sabihin naman ni Yahweh, yamang sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako pinararangalan, kaya malayo sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Muli akong gagawa ng kababalaghan sa harapan nila. Mga bagay na kahanga-hanga at katakataka, pawawalang bisa ko ang karunungan ng kanilang mga paham at maglalaho ang kanilang kaalaman. Kaawa-awa ang mga magtatago kay Yahweh sa paggawa ng panukala. Sila na nagsasabing, doon kami sa gitna ng dilim sapagkat walang makakilala o makapapansin sa amin. Binabaliktad ninyo ang katotohanan. Masasabi ba ng palayok sa gumagawa nito, hindi naman ikaw ang humugis sa akin? At masasabi ba ng nilikha sa lumikha sa kanya, hindi mo alam ang iyong ginagawa? Ang pagtubos sa Israel, tulad ng kasabihan, hindi magluluwat ang kagubatan ay magiging bukirin at ang bukirin ay magiging kagubatan.
Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat at makakakita ang mga bulag. Ang mabababang loob ay muling liligaya sa piling ni Yahweh at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel. Sapagkat ang malupit at upasala ay mawawala na, gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipulin ni Yahweh ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling sa saksi, at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos na tumutubos kay Abraham. Tungkol sa sambahayan ni Jacob, mula ngayon ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa, iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob at dadakilain ang Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan, ang mga matigas ang ulo ay tatanggap ng pangaral. Chapter 30. Bigong pagtitiwala sa Ehipto. Sinabi ni Yahweh, kawawa ang mga suwail na anak na ang ginagaway hindi ang aking kalooban, nakipagkaisa sa iba nang wala akong pahintulot, ano pat lalo lamang lumalaki ang kanilang pagkakasala. Nagdudumali silang pumunta sa Ehipto upang humingi ng tulong sa Faraon, hindi man lang sumangguni sa akin. Mabibigo lamang kayo sa hinahangad ninyong tulong at kahihiyan lamang ang idudulot nito sa inyo. Bagamat nasasawan ang kanilang mga pinuno at ang mga sugo nila ay umabot pa sa Hanis, mapapahiya lamang ang bawat isa, wala silang matatamo kundi kabiguan at kahihiyan. Isang palaisipan ang mga hayop sa timog, sa lupain ng gulot dalamhati. Dakong pinamamahaya ng mga leon, ng ulupong at ahas na lumilipad. Ikinakarga nila ang kanilang kayaman at hiyas sa mga asno at mga kamilyo upang ibigay sa mga taong walang magagawa para sa kanila. Ang bansang Ehipto'y hindi maaasahan. Kaya tinawag ko siyang Rahab na inutil. Halika at isulat mo sa isang aklat kung anong uri ng mga tao sila, upang maging tagapaggunita magpakailanman. Kung gaano kalaki ang kanilang kasamaan, pagkat sila'y lahing matigas ang ulo, mapaghimagsik at sinungaling, ayaw makinig sa aral ni Yahweh. Sinabi nila sa mga lingkod ng Diyos, huwag kayong huhula ng tapat, at sa mga propeta, huwag kayong magsasalita ng tumpak. Ang inyong banggitin sa amin ang salitang kawili-wili at mga hulang hindi mangyayari. Lumihis kayo sa tunay na daan, at ang banal ng Israel ay ayaw na namin mapakinggan. Kaya ito ang sinasabi ng banal ng Israel, tinanggihan mo ang aking salita, at sa pang-alipit kalikuan ka nagtiwala. Kaya darating sa iyo ang malagim na wakas, tulad ng pagbuho ng isang marupok na muog na walang ano-ano'y bumabagsak. Madudurog kang parang palayok na ibinagsak ng walang awa. Wala ni pirasong malalagyan ng apoy, ni maisasalok man ng tubig sa balon. Sinabi pa ni Yahweh, ang banal ng Israel, magbalik loob kayo at muling magtiwala sa akin, at kayo ay lalakas at tatatag, ngunit kayo'y tumatanggi. Sinabi ninyong makakatakas kayo pagkat mabibilis ang sasakyan ninyong kabayo, ngunit lalong mabibilis ang sa inyo'y hahabol. Sa takot sa isa, 1,000'y tatakas. Sa takot sa 5'y tatakas ang lahat. Matutulad kayo sa tagdan ng bandila na naiwan sa taluktok ng burol. Ang pangako sa mga hinirang. Ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Diyos na makatarungan, itong si Yahweh, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man Yahweh na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na ang inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig, at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Tatalikdanan ninyo ang mga Diyos-Diyosang pilak at ginto. Itatapon ninyo ang mga iyon at sasabihin, tapos na sa atin ang lahat.
Bibigyan niya kayo ng masaganang ulam para sa inyong mga tanim upang masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol dadaloy ang mga batis. Pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog, magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng 7 ibayo, parang liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama. Ito yung mangyayari sa araw na talian at pagalingin ni Yahweh ang sugat ng kanyang bayan. Ang hatol sa Assyria. Tingnan ninyo, dumarating si Yahweh, nag-aapoy sa galit sa gitna ng mga ulap at mga labi niya ay nanginginig sa galit at ang dila niya ay waring apoy na nag-aalab. Magpapadala siya ng malakas na hangin na tila bahang tumatangay sa lahat ng madaanan. Wawasakin nito ang mga bansa at wawakasan ang kanilang masasamang panukala tulad ng gabi ng pagdiriwang ninyo ng banal na kapistahan. Masaya kayong aawit at sasaliw ng tugtog ng plauta, masayang aahon sa bundok ni Yahweh ang bato ng Israel. Maririnig ang nakapangilabot niyang tinig at makikita ang pinsalang idudulot ng kanyang kamay dahil sa tindi ng galit na animoy apoy na tumutupok at ulap na pumapaimbulog. Kung may malakas na unos, paghaharian ng takot ang mga taga-Assyria pag narinig nila ang tinig ni Yahweh na nagbababala ng pagpaparusa. Sa bawat hampas ng parusang igagawad sa kanila ni Yahweh ay may kasaliw pang tunog ng panderita at alpa. Malaunang nakahanda ang dakong pagsusunugan sa hari. Isang dako na maluwang at malalim, hindi mamamatay ang apoy dito at hindi mauubos ang panggatong dito. Ang hininga ni Yahweh na parang nag-aalab na asopre ang patuloy na magpapaalab sa sunugang iyon. Purihin po ang Panginoon mga kaibigan sa ating binasa mula po sa chapter 23 hanggang chapter 30. Napansin niyo po ba? Galit na galit ang Panginoon. Galit na galit si Yahweh. Ngunit doon sa panahon na nagbabalik loob ang mga tao sa Kanya ay naroon naman ang Kanyang mahabaging puso. Di po ba? Kanya uling tinatanggap at pinagpapala. Ngunit galit na galit siya kasi kahit nakikita ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos at naririnig ang salita ng Diyos, ngunit ayaw nilang sumunod. Kaya nakakaranas sila ng kaparusahan kay Yahweh na matindi. Ngunit kapag ito na naman ay magbalik loob sa Diyos, naroon naman uli ang pagtanggap ng ating Panginoon. Pero sinabi rin niya na basa ko rin na hindi sa lahat ng tao na lumalapit kay Yahweh ay kanyang tatanggapin dahil nakikita ng Diyos ang laman ng ating puso kung ito ba ay totoo o hindi. Ano po, ang tinatanggap lang ng ating Panginoon ay ang tapat, ang may katapatang puso na talagang totoong nagbabalik loob sa ating Diyos. Kaya mga kaibigan, nawa po sa ating binasa na ilang chapter ay nawa po ay may nakita po tayo doon na talagang makakatulong sa ating buhay espiritual. Tandaan po natin, galit na galit ang Diyos sa gumagawa ng kasamaan, ng kasinungalingan, ng kapalaluan, ibig sabihin ng kasalanan. At galit na galit ang Diyos sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mula po doon sa Genesis hanggang nandito na tayo sa Isaias, paulit-ulit na binabanggit ng Panginoon yung mga Diyos-Diyosan na ginawa ng kamay ng tao. Ano po? Ang nais ng Diyos ay sa Kanya lang i-focus yung pag-ibig natin bilang mga tao na Kanyang nilikha at Siya lang ang ating sampalatayanan, Siya lang ang ating kilalanin bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Kailangan po talaga na ating kilalanin si Yahweh at Siya lang ang ating magiging Diyos at Panginoon dahil Siya po ang lumikha ng buhay natin
At gaya nga po ng kanyang salita, madadaanan po natin yan dito sa New Testament na ang Panginoong Hesus at ang Ama ay iisa, dahil ang salita ng Diyos ang nagsasabi na hindi ka makaparuroon sa Ama kung hindi ka dadaan sa Anak. Dahil ang Anak at ang Ama ay iisa. Dahil ang Diyos natin ay may tatlong persona, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Yan. Kaya mga kaibigan, nawa po ay naunawaan natin ang salita na ating binabasa, ang mga salita ng Diyos na ating binabasa ay patuloy nating hilingin sa banal na Espiritu Santo na siyang magpaunawa sa atin upang hindi po tayo maligaw. Ano po? Kaya mga kaibigan, maraming salamat sa Panginoon sa inyong mga buhay, lalo na po sa mga nariyan pa rin na matyagang sumusubaybay sa aking YouTube channel dito po sa ating Bible Reading Tagalog. Ano po? Salamat sa Diyos dahil nariyan pa rin kayo at purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Hanggang dito po muli mga kaibigan, at sa araw po ng bukas, loobin ng Panginoon na makapagpatuloy pa rin tayo makapagbasa ng kanyang salita. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.